Bawal umiyak. Bawal din magalit. Bawal daw ang mataas na emosyon kay Valerie. Ang puso raw kasi niya, wala sa kaliwa, kundi nasa kanan. Nasaan nga ba ang puso mo? Nasa kanan o kaliwa? Puso ko po ay nasa left. Ang puso ko ay nasa kaliwa. Yung puso ko is nandito. Pero itong nakilala namin, ang kanya raw puso baliktad. Imbis kasi na nasa kaliwa, ito ay nasa kanan. Dextrocardia ang tawag sa kondisyong ito. Bawal mapagod, bawal umiyak, bawal kiligin. Paano nga raw ba magmamahal kung ang puso mo bawal namang masaktan? Apex ng puso, point siya papunta sa left. Tinatawag kasi na dextro is yung doon sa opposite part, which is yung right. Natitwist siya. So, oxygenation ang kailangan natin putukan dito. Once kasi na napunta siya doon sa right, ibig sabihin may mga naiipit na mga parts ng heart natin na hindi talaga maganda yung circulation. Sa 12,000 tao, tinatayang isa lang ang may ganitong kondisyon. Siyempre nagpanik, mabubuhay kaya ang anak ko, kung ano bang magiging itsura. Kaya nang ipinanganak si Valerie, ang kanyang mga magulang, doble ang ginawang pag-aalaga sa kanya. Fragile na fragile po sila. Ayoko pong mapagod. Simula po kasi pagkabata, hindi po ako pinagtrabaho. Maski sa school po, hindi po ako pwedeng maglinis. Madali po kasi talaga akong mapagod. Alam lang po ng mga teachers ko rin noon, dahil po sa asthma ko, hindi rin po talaga nila alam yung tungkol sa condition ko. Sinong mag-aakala ang batang kinatakutan niyang mawala noon? Eto, at 27 years old na ngayon. Pero bukod sa bawal mapagod si Valerie, bawal din daw sa mataas na emosyon. Nahihirapan pong huminga kapag po ako ay galit, pag sobrang saya, lalo na kapag umiiyak, sobrang bigat na halos. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Pero habang tumatanda, hindi naman nakaiwas si Valerie na makaramdam ng emosyon, lalo nang makilala niya si Jerome. Same po kami ng school na pinasukan. College po kami. Gusto niya na akong ligawan pero hindi ko po kasi siya pinapansin noon. Hindi sumuko at patuloy na nagpapapansin kay Valerie. Hanggang ang dalawa, unti-unti nang nagkamabutihan. Pero paano na ang pusong iniingatan kung mahuhulog ito sa iba? Nung una po, takot din po ako. Ano nga po kung lolokohin ako? Siyempre iba po yung condition ko. Ingat na ingat po kami. Ayaw po namin siyang umiiyak, ayaw po namin masaktan. Pero si Jerome, pinatunayan ang kanyang intensyon. Nilapit po niya yung loob niya sa akin. Sinabi ko nang may ganong kondisyon yung anak ko. Tapos sabi niya, lahat po tayo may negative side. Kung ano po yung meron sa kanya, matatanggap ko po. LDR kami, talagang pinaparamdam niya po sa akin yung love na need ko, ganon. Dahil sa kagustuhang mamuhay ng normal at maging masaya ang anak, ibinigay rin niya ang blessing kina Valerie at Jerome. Kahit nasa Nueva Ecija si Valerie at nakadestino naman si Jerome sa Cavite dahil nagtatrabaho bilang pulis, ang dalawa, 4 years na raw na staying strong. Namimiss na kita. Namimiss na rin kita. Ingat ka dyan lagi. Kung magpapa-stress sa trabaho mo, I love you. Bye-bye, love you. Ang good news, may pag-asa pa rin daw na mamuhay ng normal ang mga taong may dextrocardia basta't maagapan at maingatan. Eto na nga at living proof si Valerie, living her best life. Sa katunayan, isa na raw siyang teacher ngayon. Time na siguro para maging independent na sila basta nakasuporta lang ako. Katulad ni Valerie, baliktad din ang posisyon ng puso ng bunsong anak ni Jeneline na si Baby Princess. Ang kinaiba lang, nagkaroon na siya ng komplikasyon sa puso. Nang dinala si Princess sa ospital, nalaman nilang nagsasara raw ang ugat sa puso niya, kaya kinailangan siyang operahan. 2022 nung unang inoperahan si Baby Princess. Ngayon, kinakailangang muling operahan si Princess para ayusin naman ang posisyon ng kanyang puso. Bilang magulang, napakalaking takot ang nararamdaman ni Jeneline sa magiging operasyon ng anak. Kaya nang malaman ni Nanay Pierlyn at Valerie sa social media ang sitwasyon ni Baby Princess, kaagad nila siyang kinamusta. Kumusta po kayo? Same case po kami ni Baby. Pero may differences lang po. Hoping po and praying sana po maging successful din po yung operation. Salamat.
Hello, kumusta? Alagaan mong mabuti ang baby ha. Huwag panghihinaan ng loob. Kahit mahirap. Kaya mo yan. Magiging matatag ka. Kahit yung sobrang hindi mo na lang magagawin, nagkakakamit ka pa rin, survive mo lang lahat sa kanya. Kasi lang siya. Ano man ang kalagayan ng ating puso, mahirap man ang sitwasyon, basta puno ito ng pagmamahal. Siguradong malalagpasan lahat ng pagsubok na pinagdaraanan. Spread the love this love month. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. In sickness and in health, na sinumpaan ng mag-asawa, sinubok ng brain tumor. Benta ko lahat ng meron ako, ari-arian ko. Maghirap ako, basta masave lang yung wife ko. Yun lang ang importante sa akin. Isang estudyante, pumapasok sa eskwela na may daladalang gunting at briefcase. Sino gusto magpagupit dito? Kung sa jeep may nangyaring hold-upan, meron kayang susulpot na Good Samaritan? Babae, tinutukan ng baril sa isang hold-upan, pero isang lalaki nag-alag Good Samaritan? Yan po ang hugot ng ating susunod na eksperimento. Alamin natin kung may magmamalasakit na kapwa pasahero. Asan yung jeep na na-hold up? Dito lamang isang linggo, patay ang isang babaeng pasahero ng jeep habang 5 ang sugatan nang tumalon mula sa isang pampublikong sasakyan. Ang dahilan, ang dineklarang hold-up ng isang armadong sibilyan. Tama niyo. Natin, tumalon niya sa jeep. Ang insidenteng ito, hawig sa nangyari kay Techi. Kamakailan lang kasi, nag-viral ang kanyang video kung saan makikita siyang umiiyak sa jeep. Si Techi raw kasi na-hold up at tinutukan ng baril. Alas 11 ng gabi noon, nang pauwi si Techi at iba pang mga pasahero, sakay ng papasaherong jeep. Nang makarating sila sa bandang Marikina. Nung una, ang signal niya is mabilis daw yung andar ng jeep. Maya-maya, inulit niya. Kuya, gusto mo bang mamatay yung mga kasama mo? Ang bilis mo magpatakbo. Tapos bigla niya akong ginulat na. Hold up to! Akin na yung gamit nyo! Akin na yung cellphone mo! Pero ang good news, sa kalagitnaan ng pananakot ng hold-upper kay Techi, may isang Good Samaritan na naglakas loob agawin ang baril. Dahil ang baril daw ng ikasa. Pege yung baril mo! Nahalata niyang peke pala. Nag-aagawa na ng baril. Pag dilat ko kasi, wala na yung hold-upper. Nakatalon na. Maraming salamat, kuya! Ang ganitong mga insidente, talaga nga namang nakakatakot. Pero paano kung ikaw na mismo ang makasaksi ng ganitong eksena? Wala yung wallet ko. Magpapakabayani ka ba at tutulong gaya ni Good Samaritan? Yan ang susubukan natin sa ating Good News Experiment. Sa isang jeepney, ang una nating kasabwat, isang pasahero na kunwari papunta sa kanyang pag-aaplayan na trabaho. Na siya namang kunwaring nanakawan ng ating pangalawang kasabwat. May tutulong kaya sa kanya? Kunwari nang dinukot ng ating kasabwat ang wallet na nasa likod ng ating kunwaring biktima. Maya-maya, Ano? Yung wallet ko po. ang katabi ng ating kasabwat, agad naman siyang kinamusta. Hindi lang nangamusta, nag-alok pa na bayaran ang pamasahin niya. Kuya, bayaran ko na yung pamasahin niya, pakubaw. Magkano kubaw? Tukutan po ako, Manong. Maya-maya lang, sumali na rin ang lalaking katapat niya. Nakasakay lang ba nun? So tayo kanina sa kante. Kama ng babae. Ang katabi ng ating kasabwat, biglang dumukot sa kanyang wallet at binayaran ang kanyang pamasahe.
Bayaran ko na yung kupakamo. Salamat, kuya. Pagdating mo po ba? Wala ka ng pera. Ano po? At hindi lang yun, maya-maya lang, nag-abot din siya ng pera. Salamat, kuya. Bago pa bumaba si kuya, i-reveal na natin yan. Naawa ko sa kanya, binigay ko sa kanya yung pera para makarating siya sa pupuntahan niya. Eh syempre, kailangan natin magtulungan dahil Pilipino, syempre. Ganun lang naman eh. Awang-awa po ako sa kanya. Sabi ko mag-iingat na lang kasi marami ngayong mandurokot. Salamat po sa inyo. Ibahin naman natin ang eksena. Ngayon, imbes na wallet, cellphone naman ang madudukot sa kanya. Yung cellphone ko. Ang mga pasahero sa tapat ng kasabot natin, Hello, agad kuya! itinuro ang magnanakaw. Hello, pupunta pa po ako ng ospital. Hindi ko pa makakontak yung mama ko. Maya-maya lang, may nagpaabot na rin ng tulong. Bago pa mapunta sa kung saan ang eksena, ito na ang big reveal. Yung nangyari po kanina ay isang social experiment lamang. Bakit kayo hindi nyo malang inano? Sinaway? Kasi pwede yun eh. Kung ako lang nasa harapan, uy. Kung kaani ko yun. Ay, sorry. Kanina pa po kasi nakalitaw yung cellphone yun. Eh, hawak kong lalaki. Hindi rin ako makapag-react talaga. Before naranasan ko rin kaya hindi rin ako makapag-react. Kasi sabi niya nasa hospital daw yung mama niya. Nasa hospital din po kasi yung mama. Good job po sa inyo mga kapuso. Hold up to! Akin na yung gamit nyo! Akin na yung cellphone mo! Samantala, matinding trauma naman ang naidulot ng pang-hold up kay Techi. Hindi ko alam kung kaya ko pang lumabas mag-isa, mag-travel mag-isa. Ngayon, kasi dahil sa nangyari sa akin. May cause some form of trauma doon sa taong nakakaranas directly or doon sa mga bystanders, pwede silang magkaroon ng acute stress response. Number 1, para makatulong sa pag-cope, kailangan na meron silang nakakausap na person na tingin nila ay very safe sila. Acknowledge niya yung emotions niya na ito ay isang nakakatakot na event or incident. Pero paalala ng Philippine National Police, kapag nasa ganitong mga eksena, ito raw ang dapat gawin. Pag po tayo magsuot ng mga bagay na maaaring makaakit sa kanila para makagawa po ng krimen, kagaya po ng ating mga alahas. Iwasan din po natin yung paglalabas ng ating mga gamit, kagaya ng mga cellphone. Pag nangyari naman po yun, at di nga po natin maiiwasan, pag nangyari na, ay wag na po silang manlaban, no? Wag na po natin ilagay sa alanganin yung ating buhay. At pagkatapos po nun, mag-report po tayo kaagad sa pinakamalapit na police station. At unang-una, pinaka-importante sa lahat, tandaan po nila yung itsura ng ating mga perpetrator. Para nang sa gayon, kung wala man po CCTV, madali po nilang ma-describe sa atin at madali po nating makilala. Mga kapuso, paalala po, sa anumang sitwasyon, mali ang magnakaw at magbanta sa buhay ng iba. Kaya ingat-ingat po sa kalsada. At sa oras ng pangangailangan, sikapin nating tumulong sa kapwa kung kaya. Ang estudyanteng ito sa Nueva Vizcaya, bukod sa backpack, lagi raw may dala-dalang briefcase? Ano kaya ang laman nito? Baon? Extra uniform? Gamit sa eskwela? Ang sagot? None of the above, kundi gamit sa barberya. Ang kwentong barbero, kwentong barberya ni Harry. Sama-sama nating alamin dito sa Good News. Bata pa lang daw si Harry, madalas na siyang tambay sa barberya ng kanyang magulang. Ito raw kasi ang bumubuhay sa kanilang pamilya noon pa man. Ang tatay ko po ay barbero. Mahigit 20 years na rin po yung barbershop po namin. Pero dahil kailangang mas kumayod, ang kanyang tatay ipinagpatuloy ang pagtatrabaho sa ibang bansa.
More than 10 years na rin. Sa barko kasi siya. Kaya ang kanilang barberya, naiwan sa pangangalaga ng kanyang nanay at tito. Dahil ang ina na lang ang nag-aalaga sa kanila rito sa Pilipinas, si Harry, kahit sa mura niyang edad, minabuting tulungan ang pamilya. Saan pa nga ba siya sa sideline, kundi sa kanilang barberya? Nag-start po ako nagbantay sa shop ko nung grade 9 po ako. Tinuruan na lang po ako nung tito ko po. Hanggang si Harry, unti-unti nang minahal ang paggugupit. Ang legacy ng kanyang ama, ipinangakong ipagpapatuloy niya. Tuwing umuwi si papa ko po, gustong-gusto niyang nakikitang nagugupit ako kasi gusto niyang matutong maggupit talaga. Pag walang pasok si Harry Sabado-Linggo, gugupit siya sa shop. Dahil sa kanya raw passion sa paggugupit, ang sideline niyang ito, dinala niya hanggang sa kanyang eskwelahan. Kung ano po yung mga napag-aralan ko po sa paggugupit, parang gusto ko lang din po ilipat doon. May mga nakikilala naman po ako dahil sa paggugupit. Ayun, nagkakaroon ako ng madaming kaibigan. Ang madalas na customer, ang kanyang mga kaklase at teacher. Natutuwa sila kasi may kaklase silang nagugupit. Yung mga teachers ko po, syempre, di na po nila kailangang pumunta po ng barbershop po sa labas. Hindi naman daw nagka-cutting class si Harry, kundi cutting session lang sa tuwing natatapos ang klase. Na-approve din naman ng kanyang mga teacher at ng eskwelahan. Ginagawa ni Harry yung paggugupit pag lunch break. Hindi ko na mabilang kung ilang beses dahil naka-undercut po ako. Kaya every time na kailangan ko si Harry, pag break time, tinatawag ko siya para gupitan ako. Malambot po yung kamay niya, magaan po. Ang ginawa niya pong gupit sa akin is faded po. Goods naman po, maganda naman po sa akin. One call away na nga lang daw, pupuntahan ka na ni Harry para gupitan. Sa presyong 100 pesos lang. Ang kinikita niyang pera rito, iniipon niya para sa kanyang pag-aaral at para makabili ng kailangang gamit sa paggugupit. Natutuwa nga ako kasi dahil sa paggugupit niya, hindi ko na siya kailangang bigyan ng baon. Kabili na nga siya ng sarili niyang gamit dahil sa paggugupit. Pati pagtulong sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya, hindi niya rin nalilimutan. Dahil nga sa sipag ni Harry, may mga pagkakataon daw na ginagabi na siya ng uwi at nalilimutan ng kumain. Pero ang pagmamahal sa paggugupit, ilalaban daw niya. Dahil na nga raw naging malaking tulong sa kanya ang paggugupit, nung nakaraang Teacher's Day, si Harry may regalo sa kanyang mga teacher. Yung Teacher's Day, nagbigay siya ng serbisyo. Marami siyang nagupitan na teacher na libre. Huwag kang magsasawang maggupit. Approve kina mama't sir. Sino gusto magpagupit dito? At for today's video, sasampulan tayo ni Harry ng kanyang haircut. At ang mapalad na gugupitan, ang kanyang kaklase na si Kervin. And then yung shape ng ulo niya, binagay ko talaga siya. Yung klase ng buhok naman niya is curly, kaya bagay na bagay din sa kanya yung gupit na uso ngayon ng taper fade. From this to pack, fresh and clean look na gupit. Hindi naman po talaga mahirap maging working student, lalo't pag yun ang passion mo. Kahit iba man pang maging trabaho ko balang araw, hindi pa rin po mawawala ang pagiging barbero ko po. Dahil sa iyong sipag, Harry, may regalo ang good news para sa iyo. Para ang kita sa paggugupit mas maipon at mailan mo para sa iyong pag-aaral, kami nang bahala sa ilang gamit mo sa eskwela. Wala. Dami naman nito. Ay wow, notebook. May one-all na ako, di na ako iingis sa kaklase ko. Simula ngayon, di na ako hiram ng mga lapis sa mga kaklase ko, tsaka ballpen. Ang sipag at dedikasyon ni Harry, hindi kwentong barbero. Hanggat may buhok na pwedeng gupitan, magpapatuloy para sa pangarap na magandang buhay. Ano ang ideal girl mo? Yun bang maganda? Maalaga?
At may talento pa sa pagkanta? Kung nahanap mo na siya, abay, jackpot ka! Pero paano kung ang mga katangiang ito biglang maglaho sa isang iglap? Sorry. Handa mo pa rin ba siyang mahalin? Loto ko yan. Sa viral video na ito ni na Mark at Jaycel, makikitang sweet ang dalawa. Kahit pa si Jaycel, tila ba hirap sa kanyang mga galaw. Habang nasa wheelchair si Jaycel, ang kanyang pinakamamahal na si Mark bigla na lang lumuhod. Mag-asawang nanumpa ng pagmamahalan, sinubok ng isang karamdaman. Ang asawa kasi ni Mark na si Jaycel, na-diagnose ng brain tumor. Habang nasa wheelchair si Jaycel, ang kanyang pinakamamahal na si Mark bigla na lang lumuhod. Inilabas ang singsing, saka isinuot sa kamay ng babaeng lubos niyang minamahal. Pero hindi raw ito ang unang beses na may nangyaring proposal. Sa katunayan, 16 na taon na rin silang nagsasama bilang mag-asawa na ikinasal noong 2008. Basta one fine night, sabi niya nang sa akin, magpakasal na kaya tayo. That time, pinag-iisipan ko pa kasi nga pihikan ako eh. Hindi, joke lang. Hindi, that time, sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, eto yung, this the girl of my dreams, asking me to get married. Siyempre, sabi ko, yes. Ang kanilang love story, nagsimula raw nang minsang gumimik noon si Mark sa isang bar. Dito na nga niya unang nasilayan ang nagbabanda na si Jaycel. Nung nakita ko siya, since sobrang bata niya, sabi ko, sobrang ganda niya. So parang dumilim lahat ng paligid, tapos siya lang yung maliwanag. Totoo to ha, totoo to. Swear, ito yung talaga yung nangyari. Tapos sabi ko, grabe, sobrang ganda niya, ang haba ng buhok niya, ang tangos ng ilong niya, ang puti. Sabi ko, grabe naman to. Ang payat niya nun, sabi ko, kaya lang bata. Pero si Jaycel, deadma lang daw sa kanya noong una. Kasi hindi naman ako sa kanya na love at first sight eh. Ano lang, na-develop ako sa kanya. Kasi, lakas na siya ng humor. Tsaka? Tsaka mabait. Tsaka? Masipag. Walang itsura, gano'n. Gano'n. Malakas ang appeal. Yeah. Ganyan. Kahit na nga raw 7 taon ang agwat ng edad nila, itong si Mark, never say die para makuha ang matamis na oo ng dalaga. At dahil mahilig din sa musika, madalas daw siyang makijam noon sa banda ni na Jaycel, hanggang sa naging magkabanda na rin ang dalawa. Although that time, bata siya, na-develop na kami. So, yun, naging kami. Nang hindi pa alam ng tatay niya. Pero nasa isang banda kami. Ganon. Nabudol ako. Hindi, masaya talaga siya kasama. Tsaka, nakapunta ko sa bahay nila eh. Tapos nakita ko kung paano siya sa best niya. Doon ako nahulag. Totoo yun. Laking pasasalamat ng araw nila nang biyayaan sila ng 2 anak. Pero ang masaya at matatag na pagsasama ng dalawa, sinubok ng panahon noong 2020 nang si Jaycel ma-diagnose na mayroong brain tumor. Ang unang tanong ko, bakit kami? Bakit wife ko? Sobrang bait ng asawa ko. Lord, bakit? Hindi naman ako masamang tao. So, yun na, umiyak na ako. High school pa lang, lagi na raw sumasakit ang ulo ni Jaycel. Hanggang sinabi niya ito sa asawa at napagpasya na nga nilang magpatingin na siya sa espesyalista. Nag-worry ako kasi unang-una financial. Dati pandemic, mahirap mag-work talaga. Kasabi pa yung pinabuti yung bahay namin. So yun ang una sa iniisip ko.
dadagdag pa ako sa financial. Pangalawa, yun nga yung mga gawain ko, paano ko yung kasikusun yung mga anak ko, siya na yung gumagawa ng lahat. Para matanggal ang lumalaking tumor sa kanyang utak, inabisuhan silang magpa-opera. Kaya si Jazel, sumailalim na nga sa isang operasyon. Ang gastos din nila, lumobo. Nagballoon yung bill din namin sa hospital. And sabi ko, I don't care. Kahit hinto ko yung bahay o benta ko lahat ng meron ako, ari-arian ko, maghirap ako, basta masave lang yung wife ko. Yun lang ang importante sa akin. At ang good news, naging matagumpay naman ito, pero kailangan pa ng iba yung gamutan para tuluyang gumaling. Sobra. Doon ko talaga napatunayan lalo na nung nasa hospital ako. Pero yun nga hanggang ngayon, yung hawakan lang yung kamay ko pag lumalabas kami, hindi siya nahihiya. Yung malaking bagay sa akin yun. Sa ngayon, nag-iba ang forma ng mukha ni Jazel. Hirap na ring magsalita at kumilos. Pero dito raw napatunayan ni Jazel ang pagmamahal sa kanya ng asawang si Mark. Na-realize ko na kahit anong nangyayari sa'yo, kahit gaano kataas ang tingin mo sa sarili mo, titingala ka pa rin. Siya pa rin yung hahanapin mo. That time, everyday lang ako nagpe-pray. Kaya sa nalalapit na selebrasyon ng mga puso, si Mark, eto at may pa-surprise sa asawang si Jazel. Hindi alam ng asawa ko na may surprise ako sa kanya. So, sunflower to. Paborito niya to. So, let's go. Asawa ko, flowers for you. Ay, gusto ko. I know you like that. Di ba sa mga pelikula inaamoy? Amoy mo kunyari. Anong amoy? Favorite niya yan. Sa pag-iibigan ni na Mark at Jazel, muling napatunayan ang sumpaang in sickness and in health. For richer or poorer, magmamahal lang ng magmamahal. Saan man abutin ng tadhana. I love you. It's a pleasure. Kasi gusto ko lang sabihin sa'yo na sa maabang panahon na inalagaan mo ko, ako naman. It's about time for me na ako naman yung mag-alaga sa'yo. Sobrang mahal kita eh. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, tuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video nyo at i-send sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Tuloy-tuloy lang ang mga kwentong puso at inspirasyon na may dalang good vibes para sa inyo. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.